Magkaibang seaman, iisa ang girlfriend. Sabi nila, ang dagat ay malawak, tahimik at tapat. Pero ang mga tao sa lupa, hindi. Habang nakatayo ako sa deck ng barko, pinapanood ko ang paglubog ng araw. Hindi ko maiwasang maalaala ang babaeng minsan naging mundo ko. Sa bawat alon na tumatama sa barko, parang inuulit-ulit ng isip ko ang isang tanong. Paano naging posible na dalawang seaman ang magmahal sa iisang babae nang hindi namin alam ang isa't isa? Ako si Mark, lumaki sa probinsya, pangatlo sa 5 magkakapatid. Nagseaman ako dahil gusto kong iahon ang pamilya ko sa hirap. Hindi ako gwapo, hindi rin mayaman, pero masipag at pangarap ko lang noon ay magkaroon ng sariling bahay at pamilya. Sa loob ng 5 taon sa barko, puro trabaho lang. Wala akong seryosong girlfriend. Takot ako sa commitment, lalo na sa LDR. Hanggang sa dumating si Jenna. Nakilala ko siya sa Facebook sa isang group ng seafarers. Nag-comment siya sa post ko tungkol sa sunset sa dagat. Ang ganda naman dyan, parang nakaka-relax. Ingat lagi, seaman. Hindi ko alam kung bakit ko siya nareplyan. Siguro dahil bihira ang babaeng genuine ang message. Nag-chat kami, nagkwentuhan tungkol sa buhay, pamilya, pangarap. Napag-alaman kong broken family siya. Lumaki sa lola at hindi naging maayos ang relasyon sa mga lalaki dati. Gusto ko lang ng taong hindi ako iiwan, sabi niya minsan. Doon ako na-hook. Pag-uwi ko sa Pilipinas, nagkita kami sa Maynila. Nakasuot siya ng simpleng dress, walang arte, pero ang ganda ng ngiti niya. Naglakad kami sa Luneta, nag-street food, nag-usap hanggang gabi. Mark, seryoso ka ba sa akin? Tanong niya habang nakaupo kami sa baywalk. Seryoso ako, hindi ako type ng laro. Sagot ko. Niyakap niya ako. Doon ko naramdaman na gusto ko na siyang ipaglaban. Naging official kami. Pinakilala ko siya sa family ko kahit hindi pa siya kilala ng parents ko ng personal, video call palagi. Maganda yung girlfriend mo anak, mabait ba? Tanong ng nanay ko. Opo ma, siya na talaga, sagot ko. Hindi ko alam pero ang dami kong pangarap na kasama siya. Pagbalik ko sa barko, mas naging close kami. Lagi siyang online, lagi siyang may time. Hindi ko alam na sa parehong oras, may isa pa siyang kausap. Si Ryan. Ayon sa kanya, nakilala rin niya si Ryan sa Facebook. Pareho kaming seaman, pareho kaming LDR, pareho kaming nangangako ng kasal. Habang nasa barko ako sa Europe, si Ryan naman nasa Middle East yung route. Magkaibang time zone, pero pareho kaming nagbibigay ng oras sa kanya. Ang hindi namin alam, pareho kaming tinatawag na mahal. Isang gabi habang naka-duty ako, may nag-message. Bro, sorry kung istorbo, pero kailangan kong malaman ng totoo. Pinakilala niyang sarili bilang Ryan. Seaman din, same age range ko. Nag-send siya ng screenshot ng chat nila ni Jenna. Sweet, may tawagan pa na baby. Parang nabasag ang mundo ko. Tinawagan ko agad si Jenna. Umiyak siya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin to, sabi niya. Pag-uwi namin pareho sa Pilipinas, nagkita kaming 3. Nakaupo siya sa gitna namin, tahimik, hawak ang tissue. Hindi ko kayo planong saktan, sabi niya. Pero pareho kayong nandyan kapag kailangan ko. Pero alam mong mali, sagot ko. Tama, pero natakot akong mawalan ng pagmamahal, sabi niya. Si Ryan tahimik lang.
pero kita ko ang galit sa mata niya. Pareho tayong ginawang backup, sabi niya sa akin pagkatapos. Akala namin iyon na ang lahat, pero may mas malala pa. Isang linggo pagkatapos ng meeting, nag-message si Jenna. Mark, kailangan kitang kausapin, important. Tinawagan ko siya. Buntis ako, sabi niya. Parang huminto ang mundo. Kanino? Tanong ko. Hindi ko alam, kayong dalawa lang lalaki nitong mga buwan na to. Parang nalunod ako sa sarili kong hininga. Tinawagan ko si Ryan. Ganun din ang reaksyon niya. Nagkita kami ni Ryan ulit. Bro, kung sa akin yan, pananagutan ko, sabi niya. Paano kung hindi sa'yo o hindi sa akin? Sagot ko. Tahimik kami. Pareho kaming nalito. Pareho kaming nasaktan. Hindi kami nag-away ng pisikal pero ramdam ang tensyon. Sa huli nagdesisyon kaming magpa-DNA test kapag lumabas ang baby. Pero bago pa yun mangyari, nalaman namin na hindi natuloy ang pagbubuntis. Nakunan si Jenna. Hindi ko alam kung blessing or curse. Pagkatapos nun, tuluyan kaming lumayo. Si Ryan, bumalik sa barko. Ako rin. Habang nasa deck ako, iniisip ko ang lahat. Dalawang lalaking seaman, parehong naghahanap ng pagmamahal, parehong ginawang sandalan ng isang babaeng takot mag-isa. Hindi siya kontrabida lang, biktima rin siya ng sarili niyang takot. Pero kami, biktima ng tiwala. Isang taon nang lumipas, nag-message ulit si Jenna. Mark, sana okay ka. Natutunan ko na hindi pwede ang dalawang mundo. Salamat sa pagmamahal. Hindi ko na siya sinagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natutunan ko na minsan ang pagbitaw ang tunay na pagmamahal sa sarili. Sa mundong LDR, lalo na sa seaman life, hindi sapat ang pangako at video call. Kailangan ng katapatan. Dahil kahit gaano kalayo ang dagat, ang kasinungalingan ay kayang lumangoy pabalik sa'yo. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.